Nandito ka ngayon sa susunod na kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko. Ang kwento natin ngayon ay galing sa isang anonymous member. Meron akong best friend at halos araw-araw kaming magkausap, magka-chat, magka-call. Para na kasi kami talagang magkapatid. Last year lang to nangyari ng mga December. Tulog na lahat ng mga tao sa bahay tapos ako na lang yung gising. Nakahiga lang ako sa kama nun tapos naka-off na yung ilaw. Around 2 a.m. ng madaling araw, kachat ko yung best friend ko. Siguro mga 3 araw ko siya hindi nakakausap before that kasi kakauwi lang nila galing Cebu. Puro K-drama at usual kilig-kilig yung conversations namin. Pero yung araw na yun, medyo weird. Yung topic namin nun is kung paano kami nagkakilala. Hindi kami kasi masyadong sweet sa isa't isa. Kaya nga, bihira lang talaga namin pag-usapan yung mga ganong bagay. Kaya nga, it felt kind of weird. Bigla siya nag-send ng video sa akin. Pero kung iisipin ko naman, hindi na masyadong bago sa amin yon. Kasi nagsisendan kami usually ng mga videos. Alam mo yun, yung mga puro kahayupan lang, ganun. So, pinlay ko yung video. Pero nung pinanood ko, mas lalo lang ako na-weirdohan sa kanya. Yung dingding lang ng kwarto niya ang nandun sa video. Tapos merong tali na nakasabit doon sa ceiling. And then after that, doon sa video, biglang nag-focus sa mukha niya. Tapos, nakangiti siya. Tungin na, muntikan ko talaga mabitawan yung tablet ko nun sa sobrang takot. Kinabahan ako. Nilabutan ako noon. Tapos tinanong ko siya, ano yun? Alam ko kasi usually, katabi niya natutulog yung nanay niya. Nireplyan niya lang ako, I love you, Jade. Mamimiss kita. So, ako, sinagot ko, Huy, ano ba yan? Anong nangyayari sa'yo? Pero pagkatapos nun, nag-chat offline na siya. So, natulog na lang ako at nag-decide na pupuntahan ko na lang siya kinabukasan. Pero tangina, pagpunta ko sa kanila, sinabi sa akin ng papa niya na patay na siya. Nag-big tea daw siya sa kwarto niya bago sila makauwi ng Cebu. Nanginginig ako noon at naiiyak sa takot. At doon po nagtatapos ang aking kwento. Nalungkot ako at the same time natakot din. I kind of feel bad that that happened to her best friend. Siguro may pinagdadaanan siya, Sana matahimik na po ang kaluluwa ng kanyang kaibigan. At sana okay lang din yung nag-post ng kwento na to. I'll see you guys sa next upload. Bye-bye!